Breaking news mga kababayan, mga guys. Ang China, pinalibutan na ang Pilipinas. At isa pa, ang Vietnam may sinabi sa sandatan lakas ng Pilipinas. Ano kaya yun mga kababayan? So ito yung ating bibigyan ng reaction video, no? Parang ano to, kakaibang balita to. Tungkol na naman ito sa West Philippine Sea. Ngayon, kung bago ka pa lang sa aking channel, mga guys please huwag niyong kalilimutang mag-subscribe at like sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. Okay? And also please paki-subscribe din kay Summit Media Philippines. So sa kanyang video to, no, bibigyan lang natin reaction video to, komentaro, suggestion, criticism, at pwede rin naman kayo mag-comments dyan sa baba kung ano yung mga saloobin dyan. Okay, no? So umpisa na natin to. Kung ano yung sinabi ng Vietnam sa ating sandatang lakas. Ang isa sa pinakamalaking fisheries research ship ng China ay nakitang naglalayag sa archipelagic waters ng Pilipinas. Iniulat mismo ito ng isang maritime expert mula sa United States na nakatuon sa mga ginagawang illegal ng China sa West Philippine Sea. Ang Lanhai 101, isa sa dalawang pinakamalaking barko sa pagsasaliksik ng pangisdaan ng China, ay nagladayag na sa ngayon sa mga karagatan sa loob ng Pilipinas. Ayon kay Ray Powell, Director ng Sealight, isang programa ng Gordon Nutt Center ng Stanford University para sa National Security Innovation, lumilitaw na ang nasabing dambuhalang barko ng China ay nasa loob na mismo ng mga karagatan ng Pilipinas at tila wala nang pakialam ito sa mga otoridad ng bansa tulad na lamang ng Philippine Coast Guard at ng Philippine Navy na hindi man na nakita sa mga radar. Saad niya, the Lanhai 101, one of China's two... Talagang wala na talagang pakialam yung China, no? Kung ano man ang gawin nila, kung ano man gawin ng Pilipinas. Kasi ang alam nila, kasi hindi naman talagang hindi nilang gumagawa ng aksyon o napakalambot talaga ng ating mga sandatahan diyan, no? Mga nangangasiwa sa West Philippine Sea. Kaya nga ang China, ang nasa isip nila ay talagang ini-ignore nila yung batas ng Pilipinas. Kaya pasok sila ng pasok sa ating teritoryo nang hindi nagpapaalam. Kasi nga hindi sila natatakot kasi nga walang ginagawa Hanggang monitor lang o hanggang radio challenge lang talaga ang kayang gawin ng Pilipinas laban sa kanilang mga barko. So talagang malakas ang loob talaga ng China, no? So talagang walang magagawa talaga. Largest fisheries research ships is now transiting the Philippines archipelagic waters. It appears to be en route to the Philippine Sea. Its companion, Lanhai 201, continues to survey the Arabian Sea. Maraming mga eksperto ang humingi ng panig ng Philippine Coast Guard hinggil sa tweet ni Powell, ngunit hindi pa ito tumutugon sa oras ng pag-post na ito. Ang patuloy na agresyon ng Beijing ay batay sa panggigiit nito ng soberanya sa halos buong South China Sea, kabilang ang karamihan sa West Philippine Sea, habang patuloy nitong tinatanggihan ang 2016 arbitral ruling na epektibo na dismiss sa mga claim nito at nagdesisyong pabor sa Maynila. Samantala, talagang hindi talagang hindi kinikilala ng China yung mga international law na yan, kahit yung yung 2016 arbitral ruling na pinanalo ng Pilipinas noon. So kaya talagang matigas talaga tong China, no? Kaya yung mga ganyang batas-batas sa international law, wala sa kanila yan. Tsaka isa pa, ang kinikilala lang nila ay yung kanilang batas. Yung batas na kaninununuan na 9-dash line. Ay yung pinaglalaban nila, no? Kahit wala silang wala sa batas yung kanilang pinaglalaban, pinaglalaban pa nila. Kasi nga, alam nyo ba kung bakit? Kasi mga powerful ang kanilang bansa, no? Marami silang mga armas panggera. Kaya nilang tumayo. Kaya nilang tumayo sa sarili nilang bansa na walang tumutulong, ganyan.
sinabi ng Vietnam Ministry of Defense na si Senior Lieutenant General Wang Quanchen sa kanyang sideline interview sa Hanoi sa pagbisita ng kanyang Indian counterpart na si Indian Defense Attaché Colonel Motores Kisnan na ang problema sa South China Sea ay hindi matatapos hanggat hindi tumitindig sa kanilang mga naglalaban ang mga bansang minamaliit ng China. Ayon kay Chen, ang Vietnam ay handang lumaban at ibuwis ang kanilang mga buhay kung ang kanilang mga karapatan sa karagatan ay pilit na kinukuha ng ibang lahi. Yes, tama. Tingnan mo yung Vietnam, di ba? Handa nilang ipaglaban, handa silang mamatay paglaban kanilang teritoryo. Ganyan ang Vietnam. Kulang na dito ang bansang China. Payo niya sa mga bansa na patuloy na hinaharas ng China ay tumindig at ipaglaban ang mga karapatan nito kung ang pag-uusapan ay legal na aspeto. Hindi man binanggit ni Chen ang nasabing bansa pero maraming mga eksperto ang nagsasabi na Pilipinas ang kanyang itinutumpok nito kung saan patuloy ang mamainit na banggaan sa komunistang bansa na China sa West Philippine Sea. Wala pang naging payag ang pamunuan ng Sandatang Lakas ng Pilipinas tungkol sa naging payag na ito ni General Chen. Pero iginigiit ng pamunuan, partikular na dito ang National Task Force on the West Philippine Sea na 24 oras na binabantayan ang lahat ng katubigan na nasasakupan ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Yan, tingnan nyo naman mga guys, no? Ang Vietnam talagang matapang, no? Pinaglalaban nila ang kanilang karapatan dyan sa West Philippine Sea. Talagang kaya nilang ibuwis ang kanilang buhay laban dyan sa mga Chekwa na yan, sa mga mananakop ng kanilang karagatan. Talagang handa silang makipagpatayan. Ganun ang Vietnam. Kaya nga sabi ng Vietnam, yung general na yon, na hindi matatapos ang sigalot dyan sa West Philippine Sea hanggat walang naninindigan na bansa sa kanilang teritoryo. Hindi yung puro parang ganun na rin yun, parang ang ibig sabihin ni Vietnam, yung general ng Vietnam, na kailangan may kamay na bakal. Ganun dapat ang kung talagang atin yan at may batas na sinusundan tayo, dapat ang sabi ng general na yon ng Vietnam talaga ipaglaban. Dahil nasa tama tama naman, kung para sa akin tama naman Kung pag-uusapan ng legal basis, talagang ang Pilipinas ay sumusunod sa international law. So kaya lamang na lamang ang Pilipinas, no? Kaya kaso nga lang talagang hindi katulad ng Vietnam na talaga handang ipaglaban ng patayan ng kanilang teritoryo. Pero ang Pilipinas, di yata kaya, no? Pwede rin naman kayo mag-comments dyan, mga guys, no? Talagang malambot. And sabi pa raw ng Task Force in West Philippine Sea, binabantayan naman namin ng 24 hours. Binabantayan daw, pero pinapasok na yung mga isla natin ng mga Chinese Navy, no? Diyan sa Bisaya. Dumaan na nga sa Sibutun, sa Mindoro, hanggang sa parang parang namamasyal lang, parang nananakot. Pero wala namang ginagawang ating mga kinaukulan, tinitignan lang, monitor lang. Pero kung sa Vietnam daw yan, talaga may ginawa na silang action. Tingnan mo, takot ang China. Hindi basta-basta ginaganyan ng China ang Vietnam na pumapasok-pasok bigla na walang paalam. Kasi nga, matapang ang Vietnam. Pinaglalaban nila ang kanilang teritoryo. Handa nila ipaglaban ng patayan. Parang ganun, gusto ng Vietnam na ipaglaban din natin ang karapatan diyan sa West Philippine Sea. Ipaglaban kahit patayan pa. Sigurado hindi naman makipaggera ang China kasi nasa batas, nakaangkla pa rin sa batas yung natin ang ating mga aksyon ng Pilipinas.
So, okay no mga guys no. So, sana nga ipaglaban na ng Pilipinas ang kanilang karapatan sa West Philippine Sea. So, hanggang dito na lang tayo mga kababayan no. Ngayon, kung nagustuhan niyo yung mga ganito mga reaction video, please huwag niyo kalimutan mag-subscribe at like. Nang sa ganun, ma-update pa kayo sa mga video na akin pang i-upload. Okay?